Chismis Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Akala nyo hindi na babalik, gano? Na-enjoy nyo ba yung mga tugtugan? Diba? We are still same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok sa ating himpilan. Hello pa rin po sa mga taga-Antipolo. Hi po sa inyong lahat dyan. Sa mga nagbebenta ng kasoy. Hello po sa inyong lahat dyan. Magtitinda ng mga suman. Magkakadikit-dikit kasi yan dyan. Malapot sa may Antipolo Church. Pinakikinggan daw tayo ngayon. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre ang walang sawang pagtutok ng mga scatter boys ng Valencia Hills, diba? Hello po sa inyong lahat dyan at syempre kay Alvin na nakikinig ngayon ng bonggang-bongga. But anyways mga pangga, hello pa rin po sa inyong lahat at syempre live pa rin tayo on our social media platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating team replays na nanonood sa atin. Hello Philippines and hello world. At taray! May pagganon. Elizabeth Corpus, hello sa iyo. Rhea Saiton, hi po, magandang araw. At syempre, sa mga Lala Move drivers, lalo kay Kasmot, hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga taga InDrive and Grab drivers, sa mga taxi drivers, UV Express drivers, bus drivers, especially sa RRCG and G-Liner, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagkikipagchismisan nyo sa Baklitas. O, diba, na nakakaloka. Sabi ni Aromi, blooming ka, ang ganda ng aura mo. Ganyan talaga kapag natulog ka ng 4 na araw. Pag natulog ka ng natulog, yan ang nagawa ng Holy Week, diba? Anyways, ako mga bangga, eto na. Nakakaloka itong nasagap kong chismis, diba? Ayon sa chikang aking nasagap, mukha daw yata, pero not sure kung totoo man, mukha daw yatang may paghihigpit ang GMA7 sa programang Showtime. Ganun ba yun? Ay! Bakit paghihigpitan? Hindi ba ito yung nag-aakit sa kanila ng income? Diba alam naman natin kasi nga daw, napapansin na nga daw ng ilang mga netizen ang halos parang hindi nagtatagal na mga segment na meron ng Showtime kumpara before. Tapos yung parang yung mga tipong adlib-based na medyo matatagal, yung mga tipong alam naman natin, diba? Na kapag may bardagulan ng Showtime host, medyo kumakain talaga ng oras. Pero parang ngayon, napansin ng ilan ay para daw umikli. 'Di ba? Para daw parang tipong very cautious na sila sa bawat galawan. Lalong-lalo na daw sa ilang mga shows na 'di ba, na pinatotohanan naman na ito ng isa sa mga nag-live kamakailan parang a week ago or two, 'di ba? Si Meme Vice Ganda kung bakit nga ba ngayon ay may mga portions or may mga segment sila sa Showtime na hindi nagtatagal dahil bumabase nga ito sa rating na tinitignan nga everyday ng GMA Network. Kumaga parang syempre para hindi mahirapan nga naman ang pagpasok ng mga sponsors. Kung kaya nga naman binabase nila sa daily ratings, 'di ba? Ang galawan nila sa Showtime kung talaga nga naman patatagalin pa ba ang isang segment o hindi. Pag kinagat ng tao, then patagalin. Eto'y ayon naman sa ating nakalap na chika mula sa ating source na kumbaga parang eto daw kasi ngayon ang basihan ng GMA Network, basihan daw na tipong sige, ialagwan nyo yan kung talagang kinakagat ng tao. Pero kung kakagatin lang naman din siya kasi alam naman natin ngayon, 'di ba, na hindi lang naman sa GMA Network napapanood ng Showtime kundi sa mga online platforms. Maaring kinakagats online ng mga tao kaya lang sa TV itself, on national TV, medyo dahil sa ratings nga na lumalabas at nakukuha nila araw-araw, ay para bang, 'di ba, doon bumabase sila ngayon kung tsutyugihin na ba or papalitan na. Kaya kung mapapansin ng iba, medyo parang, 'di ba, ang bilis ng pacing, hindi kagaya dati nung Especially for You, ang tagal. Yung The Breadwinner is ang tagal, 'di ba, na tumakbo sa ere.
Pero, yun nga, kaya nga naman yun din ang isa sa mga inexplain din ni Meme Vice nung nag-live nga siya na kasi nga, kumaga parang bumabase sila kung medyo mataas nga ang ratings nung portion na to, sige, go natin. Pero kapag medyo bumababa at humahatak na siya pababa at hindi na nagpapasok ng revenues at hindi rin makaka-attract ng mga advertisers dahil doon lang naman din sila na, alam mo yon na kumikita din kahit papaano, ay tsutsughihin na, palit na ulit. Kaya ang bilis ng facing nila sa mga portions or segments na kanilang ipinalalabas sa Showtime na maganda nga naman yung ganon, hindi ba? Para walang sawang factor. Pero hindi naman siguro sa pinagigpitan. Kumaga siguro, in a way siguro iniingatan lang talaga ng GMA7 ang Showtime. Hindi naman siguro dahil sa pagsita or something na ganon. Siguro wala namang ganon. Kumaga parang bilang nanay, pinangangalagaan lang niya yung isa sa kanyang mga anak, 'di ba? Kasi ang mga programa naman ay pinalalabas sila sa GMA7 is mga anak nila yan eh. Kumaga parang syempre para hindi masayang at talagang umalagwa ng gusto. Kasi nga hindi naman lingid sa kaalaman natin, 'di ba, na isa ang Showtime sa nagpapasok ng malaking revenue na ngayon sa 'di ba, sa GMA network. Tumutulong sa revenue ngayon. Kaya nga naman siguro kaya tutok din sila kung anong kung paano mapapaganda ang programa palalo since andun naman na din sa bakuran nila, 'di ba, na nakakaloka. Eh syempre ngayon, 'di ba, na meron pang napapabalita yung collaboration nga, 'di ba, ng GMA7 ulit ang ABS-CBN kung sakali nga na matutuloy yung comeback project ni Catherine Bernardo at Alden Richard, sila ang gaganap bilang Marimar, o 'di ba? Si Sergio at si Marimar, 'di ba, na muling ipalalabas under GMA7 yan, na collaboration with ABS-CBN. Nawala kasi yung Sine Moto segment ng It's Showtime. Mas maganda po yun. Yun nga yung sinasabi, 'di ba, Adel, na kasi base sa daily ratings, doon nila binabase yung kung kinakagat ba ng tao, kung tinatangkilik ba, maaring sa online. Kasi magkakaiba kasi ng viewership yan eh, 'di ba? Iba ang viewers mo on national TV, iba ang viewers mo online, 'di ba? Na hindi po pwedeng pagbasihin lang natin na malakas ka online, pero on national TV sa ratings na inilalabas daily, 'di ba? Medyo hindi kinakagat ng tao na kung saan nga naman doon pumapasok ang advertisers. So masusundin pa rin naman nila 'yon, 'di ba? Ang kinaganda nga lang sa pamunuan ng Showtime, 'di ba, is marunong silang alam mo 'yon, makipagkompromiso sa network na nagbigay sa kanila ng pagkakataon para muling, alam mo 'yon, magbigay ng kasiyahan sa mga tao, 'di ba? 'Yun lang naman maganda doon. Tsaka isa pang nasagap ko na chika. Kasi may kumakalat na parang dahil din daw diyan, yung dahil nga syempre, 'di ba, parang tinututukan sila ng GMA7 parang plano daw ng GMA na bawasan na muna yung mga host. Wala pong katotohanan yun, ulitin ko wala pong katotohanan ng balitang pinaplano or gustong mangyari ng GMA7 na bawasan ang mga host ng Showtime. Hindi po yan totoo. Ako na po yung nagsasabi. Joanna Butoan, hello sa'yo, 'di ba, na nakakaloka. But anyways, 'di ba, kung ano man din naman ang mapapabuti, di susunod lang din naman tayo 'di ba? Yan din naman ang ginagawa ng Showtime kasi nga naman, 'di ba? Kaysa naman, 'di ba, na mahirapan na naman sila kung saan na naman sila muling alam mo 'yon, air if ever, 'di ba, na ayawan na naman sila ng istasyon. At least dito, 'di ba, kung ano man ang patakaran ng bawat kumpanya na pinagtatrabahuan mo, susundin mo lang din naman. Ganun lang naman ang ginagawa din ng Showtime. Kaya 'di ba, tipo ngayon, namamayagpag pa rin sila. Hindi man yung tipong kompetisyon na ang touring nila sa kung ano mang katapatan nilang noontime show. Sa kanila na ang focus nila ngayon is kung papaano nila pasasayahin ang madlang people. 'Di ba, na nakakaloka yan. Wala anyways na ako mga pangga. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay para sa isang umatigabong chikahan on a Tuesday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa na nakakaloka. Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ang dami kong daldal ngayon. Grabe, 'di ba?
Pansin niyo ba yun? Daldali bakla. Diba? Sa ngalan ng aking partner si Tita Cora, we are still same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!